Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang matatalakay natin sa ngayon ay ang tinatawag sa wikang Arabic na asbabur rizq, mga dahilan ng panustos, mga dahilan ng rizq o kaya ay mga biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam po natin mga kapatid na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Pati ang pagyakap sa Islam may mga iba't ibang dahilan. Makikita natin ang iba, yayakap sa Islam dahil sa nakabasa ng aklat, ang iba dahil sa paanyaya ng kanyang amo o dahil sa kanyang trabaho, ang iba naman ay dahil sa kanyang mga magulang, kapatid, ang iba naman ay dahil sa pag-asawa. Ano man ang mga dahilan, ayan ay kabilang sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga dahilan ng tinatawag na rizq, panustos na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marami po mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa min asbabir rizqi huwa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga dahilan ng panustos kung kaya't ito ay ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na taqwa Allah. Ang tinatawag na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laging pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Madalas nating nababanggit ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat ating sermon, sa bawat ating khutba, dahil kabilang yan sa haligi ng khutba na hindi pwede mawala na mabanggit ang tinatawag na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Napakalinaw ang pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, at ang sino man ang matakot sa Allah, ang sino man ang matakot sa Allah, umangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, o magkaroon ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, ay gagawin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na makhraja, solusyon, kung papaano siya makalabas sa mga matitinding mga kagipitan o kaya ay mga problema. Bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon. وَيَرْزُقَهُ, tingnan ninyo mga kapatid, وَيَرْزُقَهُ, at bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panustos, biyaya, ikabubuhay, min haythu la yahtasib, na hindi niya akalain na ito ay magaganap o hindi niya sukat akalain. Kaya napakahalaga ang tinatawag na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin isa puso ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating pagsasagawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibn Mas'ud ay dinefine niya ang tinatawag na taqwa. At taqwa, maana taqwa ay yung kay Ibn Mas'ud, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Tatlong paris ang pagbigay ni Ibn Mas'ud sa tinatawag na kahulugan ng taqwa. Unang-una ay an yuta'a fala yu'sa, ang susundin siya,
susundin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag suwayin. Huwag sumuway sa Kanya. Ikalawa ay an yuzkara fala yunsa. Gugunitahin siya, alalahanin siya, at huwag siyang kalilimutan. Ang ikatlo mga kapatid ay an yushkara fala yukfar. Pasasalamatan siya at huwag hindi magpasalamat o kaya ay huwag hindi manampalataya. Kung mai-memorize natin ang tatlong bagay na ito o tatlong magkapares na kahulugan ng takwa, alhamdulillah, malaking bagay na ito para sa atin. Ibig sabihin, sundin ang Allah, huwag siyang suwayin. Pangalawa, alalahanin ang Allah at huwag siyang kalilimutan. Pangatlo, pasasalamatan ng Allah at huwag hindi magpasalamat. O kaya huwag hindi manampalataya sa Kanya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pangalawang mababanggit natin na min asbabi ar-rizq. Ibig sabihin ay kabilang sa dahilan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na panustos ay ang ibig sabihin nito ay at-tawakkalu ala Allah. Ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anumang bagay, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karugtong ng talata na nabanggit natin na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. May mga tao, mga kapatid, na natatakot. Natatakot na hindi niya kayang mapakain ang kanyang anak. Noong unang panahon ay may mga tao na pinapatay niya ang kanyang anak, ang kanyang sariling anak. Pinapatay kung bakit? Natatakot na hindi niya kayang buhayin ang kanyang anak. Mahina lang ang kanyang kita. Minsan nga ay may mga tao na kahit na walang anak ay ayaw magkaroon ng anak. Pinapakain ng gamot ang kanyang asawa dahil natatakot siya na hindi niya mabuhay. Huwag kang matakot. Wa tawakkal ala Allah. Magtawakkal. Ibig sabihin ay ang mga bata, mga kapatid, hindi tayo ang bumubuhay sa kanila. Kahit na walang-wala tayong trabaho, ang mga bata ay mayroong nakatalaga na ibinigay ng Allah na panustos, ikabubuhay para sa Kanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At ang sino man ang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbuh. Sapat na ang Allah na mangalaga sa Kanya. Sapat na ang Allah na mangalaga sa Kanya. Inna Allah balighu amri. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagawa niyang ganap ang kanyang naisin. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. At ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na mayroong tinatawag na takda o kaya ay kapalaran. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat narinig natin ang hadith na ito, na naisalay siya ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kung kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magtiwala sa Allah, magtiwala sa Allah, hindi na mag-alanganin. Magtiwala sa Allah, haqqa tawakkulihi, ng lubos, tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum, ay pagkakalubang kayo ng Allah, la razaqakum, katiyakan na bibigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panustos, ikabubuhay. Kama yarzuqut tayr, katulad ng pagbigay ng panustos sa tayr, sa ibon. Taghdu khimasan, na aalis siya na payat, gutom na gutom, walang laman ang kanyang tiyan. Aalis siya
sa umaga na walang laman ang kanyang tiyan, wa taruhu bitana. At babalik siya sa hapon na bitana, busog na busog. At tawakkalu ala Allah, pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. والسبب الثالث الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Ang ikatlo na mababanggit natin sa ngayon ay ang paghihingi ng kapatawaran at ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Propeta Nuh alayhi salam ay nabanggit sa banal na Quran na sinabi niya sa kanyang mga pamayanan. Na ano ang sabi niya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Makikita natin sa Surah Nuh na ikasampu na talata, ayon sa kahulugan ng talatang ito, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Sinabi ko, sabi ni Propeta Noah alayhi salam, na kayo ay maghingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Innahu kana ghaffara. Katotohanan na siya ang laging nagpapatawad. Yursilis sama alaykum midrara. Ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang masaganang ulan. Pauulanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. At hihigitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang inyong mga kayamanan o ang inyong mga ari-arian. Wa yaj'al lakum jannat. At gagawin sa inyo, igagawad sa inyo, ibibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga halaman sa paraiso. Wa yaj'al lakum anhara. At gagawin sa inyo, ibibigay, ipagkakaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ilog. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Hasanul Basri ay nag-complain sa kanya ang lalaki. Ang sinabi ni Hasanul Basri, istaghfirillah. Dumating naman ang isang lalaki. Istaghfirillah. Dumating naman ang isang lalaki. Istaghfirillah. Dumating naman ang isang lalaki. Istaghfirillah. Iba't iba ang kanilang mga complaint. Pero ano ang sinabi ni Hasanul Basri? Istaghfirillah. Ikaw ay maghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig ng mga tao, sinabi nila na dumating sa iyo ang mga lalaki, iba't iba ang kanilang mga complaint. Sinabi mo sa kanila na kayo ay maghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit niya ang talata na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Na kung saan ay maliwanag ang talatang ito na kapag ang tao ay naghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, laging maghingi ng kapatawaran ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panustos o kaya ay biyaya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, panatilihin natin ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na panatilihin natin ang ating laging pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan o mga kamalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.